Ang Ghost Rider 1 2007 at ang Ghost Rider 2 Spirit of Vengeance 2011 ang mapapanood nyong mga napakaastig na Marvel Tagalog film recap sa video na ito mga huwan. Ang dalawang ito ay mga fantasy action-adventure movies na siguradong ika-enjoy nyong panoorin. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating mga malulupit na palabas. 150 years ago, ang Ghost Rider na si Carter Slade na tinatawag ang sarili na ang Phantom Rider ay inatasan ng Demon Lord na si Mephisto na pumunta sa bayan ng San Venganza upang kunin rito ang kontrata na naglalaman ng 1,000 masasamang kaluluwa. Pero nalaman niyang sobrang makapangyarihan ito na dapat na hindi mapunta kay Mephisto kaya't nang ibibigay na niya ito ay tinakbo niya palayo ang kontrata sa Demon Lord. Napunta na sa kasalukuyang panahon ang pelikula sa isang carnival. Ang binatilyong si Johnny Blaze kasama ang ama niyang si Barton Blaze ay nagpe-perform roon ng motorcycle stunts bilang kanilang pamumuhay. Masayang sinusuportahan si Johnny ng girlfriend niyang si Roxanne o si Roxy ngunit kamuntika na siyang madisgrasya sa lubak. Sinabihan siya ng kanyang ama na dahil sa paggi-girlfriend niya ay nagiging malaking distraction ito sa trabaho nila. Maya-maya habang kinokondisyon ni na Johnny ang kanilang mga motor ay biglang napaubo ang ama niya ngunit agad na nanigarilyo pa siya. Kinuha ito ng binatilyo upang itapon sa basurahan at ilang saglit ay pinuntahan siya roon ni Roxy. Nag-usap sila sa ilalim ng isang puno at nasabi rito ng dalagita na ilalayo na siya sa kanya ng ama niya dahil hindi ito sang-ayon sa relasyon nila. Pero naisip ng binatilyo na magtana na silang dalawa at iwan ang kanilang mga magulang. Maya-maya pag-uwi ni Johnny sa kanilang bahay ay kinuha niya uli ang sigarilyo ng natutulog niyang ama. Subalit nang tinapon na niya ito ay may nakita siyang medical result sa basurahan na ang ama niya ay may malalang cancer na pala. Labis na namomroblema naman na pumunta ang binatilyo sa garahe upang ikondisyon ang motor nila. Ilang saglit si Mephisto habang naglalakad sa carnival ay nawawasak niya ang mga bumbilya sa daan. Pinuntahan niya si Johnny sa garahe nila at sinabihan siya na napansin niya ang malalang sakit ng ama niya pero may kakayahan raw siya na mapagaling ito. Agad na naging interesado sa kanya ang binatilyo ngunit sinabi pa ni Mephisto na kailangan lang niya na sumang-ayon sa deal nila at kukunin niya ang kanyang kaluluwa. Nilabas ng Demon Lord ang kanilang kontrata at nang hinawakan ito ni Johnny ay biglang nasugatan siya rito at tumulo ang dugo niya sa kasulatan. Labis na kinatuwa ito ni Mephisto at kinabukasan ng nagising si Johnny ay nakita niyang malakas na uli ang ama niya dahil biglang gumaling siya sa kanyang cancer. Nang naghahanda na sila sa kanilang carnival show ay napagplanuhan ng ama niya na isang araw ay tatalon sila sa isang helicopter na siguradong magugustuhan ng mga tao. Ngunit sinabihan ni Johnny ang ama na kailangan na nilang magtana ni Roxy dahil ilalayo na siya ng ama nito sa kanya. Binigay naman ng ama kay Johnny ang susi ng motor niya upang mapuntahan agad ang kanyang girlfriend. Maya-maya nang paalis na si Johnny ng carnival ay nagsimula na rin ng mag-isa ang ama niya sa kanilang palabas. Subalit si Mephisto ay nagpakita roon at nang tumalon na siya sa ramp ay biglang naaksidente siya. Napansin ito ng binatilyo at nadatnan niya ang kanyang ama na nawalan na ng buhay. Pero napansin niyang kagagawan niyo ni Mephisto nang nakita niya siya roon. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Nang papunta na si Johnny kay Roxy ay biglang hinarang siya ng Demon Lord at tumilapon siya sa gitna ng kalsada. Pagbangon niya ay galit na sinuntok niya si Mephisto ngunit agad na nawala siya. Sinabi naman ito kay Johnny na malaking hadlang ang ama niya sa kanila kaya't pinatay niya siya. Pagmamay-ari na niya ang kanyang kaluluwa at balang araw pagkakailanganin niya siya ay babalik siya sa kanya. Ngunit mula sa araw na iyon ay dapat nakalimutan na niya ang mga taong mahahalaga sa buhay niya. Dahil rito nang napuntahan na ni Johnny si Roxy ay agad na iniwanan niya siya sa tagpuan nila. Makalipas ng ilang taon, si Johnny ay isa ng sobrang sikat na motorcycle stunt performer at sa oras na iyon ay tatalon siya sa napakaraming nakapilang truck papunta sa kabilang ramp. Subalit nang tumalon na siya rito ay naalala niya ang kontrata niya kay Mephisto at bigla siyang naaksidente pagbaba niya sa kabilang parte ng ramp. Agad na pinuntahan si Johnny ng kanyang crew kasama ang kaibigan niyang si Mac pero napansin nilang hindi siya napahamak. May reporter na nagtangkang mag-interview kay Johnny pero sinabi ni Mac na hindi siya nagpapa-interview. Pagsakay nila sa kanilang truck ay nasabi sa kanya ni Mac na dapat ay ikamamatay niya ang aksidente kanina. Sumagot si Johnny na sinuwerte lang siya pero sa tingin ng lalaki ay may nagpoprotekta sa kanyang anghel. Samantala ang anak ni Mephisto na si Blackheart ay pumunta sa isang bar at hinigop ang buhay ng lalaki sa labas. Nang nahigop na rin niya ang buhay ng mga tao sa loob ng bar ay hinigop pa niya ang buhay ng waitress roon. Pagkatapos ay pinalabas ni Blackheart sa bar ang The Hidden o ang grupo ng mga demonyo na sina Wallow na ang Water Demon, ang Earth Demon na si Gressel, at si Abagor na ang Air Demon.
Sinabihan sila ni Blackheart na kailangan nilang kunin ang contract ng San Venganza na tinago sa kalapit na sementeryo roon upang masakop nila ang buong mundo. Ilang saglit ay hinarap siya ng ama niya sa labas at sinabing hindi niya pa oras upang maghari sa mundo. Sumagot si Blackheart na hindi niya siya mapipigilan at wala siyang kakayahan na masaktan siya roon. Pero nasabi ni Mephisto na ang kanyang Ghost Rider ay magagawa siyang pigilan roon, ngunit matapang na sinabi ni Blackheart na papatayin niya ito. Sa sunod na eksena sina Johnny ay nakauwi na sa kanyang apartment at nakita ni Mac sa tabi ang dating motor ng ama ni Johnny. Tinanong naman siya rito ng lalaki bakit niya mas dinadagdagan ang mga sasakyan na tinatalunan niya sa bawat stunt niya. Sumagot si Johnny na nagkaroon siya ng malaking pagkakamali noon na dapat na pagdusahan niya araw-araw. Pero ngayon ay naghihintay siya ng sign kung magkakaroon ba siya ng pangalawang pagkakataon na magpatuloy na mabuhay. Ngunit pinakiusapan siya ni Mac na tanggalin na ang mga truck bukas sa susunod na performance niya na ang anibersaryo ng pagkamatay ng ama niya. Kinabukasan ay naghahanda na si Johnny sa sunod na stunt performance niya na ang Leap of Death. Dito ay tatalon siya sa buong football field na may lawak na 300 feet na labis na kina-excite ng sobrang daming mga tao na nakaabang sa kanya roon upang mapanood lang siya. Paglabas ni Johnny ng dressing room ay agad na tumanggi sila na magpa-interview sa mga reporters. Pero may isang babaeng reporter na nais interviewin siya at napansin niyang ito pala ay si Roxy kaya't agad na pumayag siya rito. Ngunit nang sinimulan na nila ang interview ay walang nasabing maayos na sagot si Johnny mula sa mga tanong ng babae patungkol sa kanyang napakadelikadong stunts, bagkus ay kinamusta niya pa ito. Nang natapos na ang interview ay umalis na roon si Roxy dahil hindi niya raw gustong makita ang mga stunt ni Johnny. Pero nasabi niya kay Mac na yon na ang sign na hinihintay niya. Ilang saglit ay humarap na si Johnny sa stadium, pagkatapos ay pinapunta niya roon ang 6 na Black Hawk helicopters at pinababa niya ang mga ito sa stadium dahil sinunod niya ang sinabi ni Mac na tanggalin ang mga truck at dahil iyon din ang magandang ideya ng ama niya noon. Nang napansin ni Johnny na si Roxy ay hindi pa nakakalayo ng syudad ay agad na sinimulan na niya ang kanyang Leap of Death stunt at tumalon ng napakalakas sa ibabaw ng mga helicopters. Nagtagumpay siya na makagawa ng bagong world record pero agad na umalis siya sa event. Mabilis na hinabol ni Johnny si Roxy sa kanilang van upang kausapin ngunit ayaw ng babae. Pumunta siya sa kabilang side ng sasakyan upang pakiusapan ang driver ngunit kamuntikan na siyang masagasaan ng malaking truck. Naisipan naman ni Johnny na harangan sina Roxy sa gitna ng kalsada na halos mabangga na nila siya. Pagbaba ng babae ng van ay sinabi niya rito na sa tingin niya ay may nararamdaman pa rin siya para sa kanya dahil hindi niya tinanggihan ang interview niya sa kanya kanina. Pagkatapos ay hinalikan ni Johnny ang babae at inaya niya ito na mag-dinner sa isang hotel mamayang gabi. Sumang-ayon naman sa kanya si Roxy at sinabihan siyang huwag malilate. Kinagabihan ay naghanda na si Johnny sa kanilang date ngunit napansin niyang nagiinit ng sobra ang mga kamay niya. Ilang saglit ay napansin pa niyang nawala sa apartment niya ang dating motor ng kanyang ama. Samantala si Roxy sa restaurant ay nagsisimula ng mabagot sa paghihintay kay Johnny. Paglabas naman ni Johnny ay nakita niya roon ang motor ng ama niya na nakahanda ng umandar. Ngunit nakita niya rin rito si Mephisto na sinabing palagi siyang nakabantay sa kanya noon pa. Siya raw ang dahilan kung bakit hindi napapahamak si Johnny sa lahat ng mga stunts niya pero ngayon na ang araw na kailangan niya siya. Pagkatapos ay inatasan ni Mephisto si Johnny na hanapin at patayin si Blackheart at kapag nagtagumpay siya ay babalik niya ang kanyang kaluluwa. Pero ang bida ay tumanggi kay Mephisto at planong umalis roon ngunit tila nakadikit na ang mga paa at kamay niya sa motor. Sa kumpas ng Demon Lord ay pinaandar niya ng sobrang bilis ang motorsiklo ni Johnny. Tumakbo ito ng napakabilis sa mga kalsada ng syudad habang nag-aapoy ang mga gulok nito at nakakawasak ng maraming mga establishmento sa gilid. Natanggal pa ang plaka niya sa daan at napatalsik rin niya ang isang traffic police na nasa tabi ng highway. Sa kasalukuyan na iyon ay pumunta sina Blackheart sa isang abandonadong train station. Tinanong niya sa isang lalaki rito kung anong nangyari sa dating sementeryo roon. Sumagot siya na nilipat na ng St. Michael Church ang mga nakalibing roon at sila ang nakakaalam ng lokasyon nito ngayon. Ngunit matapos na malaman ni Blackheart ang kailangan niyang impormasyon sa lalaki ay hinigop niya ang buhay nito. Ilang saglit ay hinagis si Johnny ng motor niya sa garahe ng train station. Dito ay nagsimulang magliyab ang mga paa niya at naramdaman niyang naging sobrang init ng buong katawan niya, hanggang sa nagsimula na rin magliyab ng ulo at ng kanyang mga kamay. Hindi nagtagal ay nagbago ng anyo si Johnny bilang ang bagong Ghost Rider ni Mephisto. Agad na hinarap siya roon ni Blackheart at mabilis na inatake siya ni Abigor na kinasabit ng ulo niya sa isang kadena ng garahe. Sinubukan niyang lumapit kay Blackheart dala ang kadena ngunit hinawakan siya sa paa ni Wallow at sinagasaan siya ng tren ni Gressel. Pero pagbaba ng lalaki sa sasakyan ay agad na sinuntok siya ng malakas ni Ghost Rider.
Pagkatapos ay ginapos niya rito ang kanyang nag-aapoy na kadena hanggang sa nawasak at naging abo ang buong katawan ni Gressel dahil sa sobrang init ng armas ng Ghost Rider. Nang nakita niyang umalis na roon sina Blackheart ay pinalapit niya sa kanya ang kanyang motor. Gamit naman ang kanyang kapangyarihan ay binago niya ang itsura nito sa anyo ng Hellcycle na nababalot ng Hellfire at mabilis na umalis na siya sa lugar. Ilang saglit ay napahinto ang Ghost Rider sa isang tabi dahil may nakita siyang isang holdapper sa di kalayuan. Pinaalis niya roon ang babae at agad na inangat niya ang holdapper. Sinaksak siya nito pero nalusaw lang ang patalim niya sa kanya. Si Ghost Rider naman ay isinagawa sa lalaki ang kanyang penance stare upang iparanas rito ang masasamang nagawa niya sa napakaraming tao. Pagkatapos ay sinunog niya ang kaluluwa ng holdapper na agad na kinabagsak niya. Kinaumagahan ay pumunta ang Ghost Rider sa isang sementeryo at dito na siya unti-unting bumalik sa normal na anyo at pinuntahan ang puntod ng ama niya. Nilapitan siya roon ng matandang caretaker ngunit nawala na siya ng malay. Samantala si Roxy ay agad na nagsagawa ng cover report sa insidente at sinubukan na interviewin si Captain Dolan ngunit ayaw nitong magsalita. Ilang saglit ay napag-alaman ng mga tauhan ng kapitan na ang kinamatay ng mga biktima roon ay pagkalason sa sulfur. Pero sinabi sa kanila ni Roxy na sa tingin niya ay may isang religious group na involved roon. Maya-maya paggising ni Johnny sa sementeryo ay nasabi niya sa caretaker na sa tingin niya ay nagkaroon siya ng masamang panaginip kagabi. Pero sinabi nito na ang lahat ng iyon ay totoo dahil isa na siyang Ghost Rider. Kailangan ni Johnny ang kanyang tulong dahil makakaharap niya uli ang mga kalaban niya. Ngunit ang bida ay hindi naniwala sa caretaker at nagsimula ng umalis roon. Pero nakumbinsi siya ng matanda nang nabanggit nito ang tungkol sa deal niya sa Demon Lord. Ilang saglit habang ginagamot ng caretaker ang sugat ni Johnny sa isang chapel ay pinaliwanag sa kanya nito na ang Ghost Rider ay ang bounty hunter ni Mephisto na may tungkulin na pabalikin ang mga kaluluwa na nakakatakas sa impyerno. Magiging normal na tao siya sa araw at sa gabi ay magpapalit siya ng anyo bilang si Ghost Rider. Naalala na ni Johnny na inatasan siya ni Mephisto na tugisin si Blackheart na may kasamang grupo ng mga demonyo. Sinabi ng caretaker na ang mga ito ay mga fallen angel na pinabagsak ni Saint Michael mula sa langit. Nang natapos na tahiin ng matanda ang sugat ni Johnny ay nagpasalamat siya rito at umalis na ng lugar. Habang pauwi ay napadaan siya sa kalsada na nawasak niya kagabi at nakita niya rito si Roxy na ini-interview ang babae na niligtas niya mula sa holdapper. Pinaliwanag nito na ang itsura ng hero na nagligtas sa kanya ay may nagliliyab na bungo. Pagkatapos ay nilapitan ni Johnny ang babae upang kausapin, ngunit sa labis na galit nito sa kanya ay agad na inalisan siya ni Roxy. Subalit ang isang forensic ni Captain Dolan ay nakita ang plaka ni Johnny sa kalsada. Kinagabihan sa apartment ni Johnny ay nalaman niya sa isang libro na magagawa niyang kontrolin ang kapangyarihan na nasa katawan niya. Agad na sinubukan niya ito at dahil sa pag-concentrate niya ay nagawa niyang magpalabas ng apoy sa kanyang kamay. Ilang saglit ay pinuntahan siya roon ni Roxy upang magkaroon sila ng maayos na closure sa kanilang relasyon. Pero nang nakita niya rito ang tinabing larawan nila ni Johnny noon ay hinalikan niya siya ngunit sinabihan ito ni Johnny na dapat na siyang umalis roon. Nagtakang napansin naman ni Roxy na nakaraan ay halos masagasaan siya upang maaya siya sa isang date pero hindi siya nagpakita sa restaurant. Sinabi niya ang litrato nila noon pero nais niya siyang paalisin sa apartment niya. Sumagot si Johnny na gusto niyang ipaliwanag sa kanya ang lahat pero malamang ay aakalain niyang nasisiraan na siya ng ulo. Pinilit ng babae na ipaliwanag pa rin sa kanya ito ni Johnny, ngunit nang nasabi na nga ng bida kay Roxy ang mga nangyari sa kanya mula pa noon ay inakala niyang dahilan lang ito ni Johnny para sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa kanya kaya't galit na inalisan niya siya roon. Subalit ilang saglit lang ay pinaligiran si Johnny ng mga kapulisan ni Captain Dolan. Dinala nila siya sa kanilang presinto at kasama si Detective Edwards ay ininterrogate nila siya patungkol sa nangyari kahapon. Pero sumagot si Johnny na wala siyang pinatay na kahit sino na inis na hindi pinaniwalaan ni Dolan dahil sa mga ebidensya na nakalap nila laban sa kanya. Pinilit pa rin nila na paaminin si Johnny pero giniit niyang wala talaga siyang pinatay na tao kaya't napagdesisyonan ng kapitan na ipakulong siya sa kanilang detention cell. Ngunit habang nasa loob ay naramdaman ng kapangyarihan niya ang masasamang kaluluwa ng mga preso roon. Ang mga ito ay plano ng saktan siya at nang pinagkumpulan na siya ng mga preso ay pinatalsik niya ang mga ito bilang ang Ghost Rider. Nagustuhan naman niya ang itim na jacket ng kalbong preso roon kaya't kinuha at sinuot niya ito sa sarili. Pagkatapos ay mas pinatalas niya ang mga spike ng jacket sa iba't ibang parte nito at nilusaw niya ang isang parte ng kulungan upang makaalis roon. Ilang saglit ay pinalabas ni Ghost Rider ang kanyang Hellcycle mula sa impound facility ng mga kapulisan at sumakay rito at mabilis na umalis ng lugar.
Pumunta ang Ghost Rider sa taas ng isang tulay at napansin niyang nahabol at pinalibutan na siya roon ng mga kapulisan ni Captain Dolan, pero agad na bumaba siya ng ilog at pinaandar ang hell cycle niya rito na tila isang jet ski. Samantala si Blackheart ay pumunta sa St. Michael Church at tinanong niya sa pari roon kung nasaan ang Contract of San Venganza. Ngunit nang giniit nitong hindi niya sasabihin ang lokasyon ng kontrata ay agad na inatake niya siya. Ilang saglit nang paalis na sina Blackheart sa simbahan ay napansin nilang papunta sa kanila si Ghost Rider. Mabilis na inatake siya ng air demon na si Abigor at nagpahabol ito sa kanya. Hinabol naman siya ng Ghost Rider at pinaandar niya paakyat sa gilid ng isang mataas na gusali ang kanyang nagliliyab na motor. Samantala si Roxy mula sa kanyang kondo ay nakita si Ghost Rider sa kabilang building. Pagdating niya sa tuktok ay ginapusan niya roon ang isang helicopter ng pulis at malakas na hinagis ito palayo sa kanya. Sa kasalukuyan na iyon sina Captain Dolan kasama ng mga tauhan niya ay nakaabang sa labas ng gusali at pumunta rin rito si Roxy. Ilang saglit ay nagpakita na si Abigor kay Ghost Rider ngunit nang inatake niya siya ng kanyang kadena ay tumagos lang ito rito. Pero naisipan niyang paliyabin ang kadena niya at pinaikot ito ng sobrang bilis kay Abigor na kinasunog ng hangin na katawan nito at kinamatay niya. Pagkatapos ay pinatakbo uli ng Ghost Rider ang motor niya sa gilid ng gusali at bumagsak ng malakas roon. Dito na na-realize ni Roxy na ang nilalang na nasa harap niya ay si Johnny. Nang nakita niya roon ang babae ay lalapitan niya siya ngunit agad na pinagbabaril siya ni na Captain Dolan at ng mga kapulisan nito ng maraming beses. Ang Ghost Rider naman ay nagpalabas ng malaking apoy sa kanila at mabilis na umalis siya roon. Kinaumagahan ay bumalik si Johnny sa sementeryo at tinanong sa caretaker kung ano pang nalalaman niya. Pinunta niya siya sa puntod ng nakaraang Ghost Rider na si Carter Slade at kinuwento ang ginawang pagtakbo nito sa Contract of San Venganza na sa tingin ng iba ay inilibing siya na kasama ng kontrata. Ngunit si Blackheart ay gagawin ang lahat upang makuha ito kaya't dapat na lumayo si Johnny sa mga taong importante sa kanya. Kaya't dahil rito ay naisipan niya na puntahan si Roxy. Ilang saglit sina Captain Dolan ay pumunta sa news station ni na Roxy at tinanong rito kung nasaan si Johnny pero tumanggi siyang magsabi ng kahit ano sa kanila. Ngunit ang kapitan ay binigyan ang babae ng 6 hours upang sabihin sa kanila ang nalalaman niya kundi ay ipapakalat nila sa publiko ang mga impormasyon na nakalap nila kay Johnny. Kinagabihan ng caretaker ay pinuntahan ni na Blackheart ngunit madali siyang napabagsak nito at sinipa ng maraming beses habang tinatanong sa kanya kung nasaan ang Contract of San Venganza. Nagmatigas ang matanda na hindi ito sabihin sa kanila subalit napansin ni Blackheart na galing roon ang Ghost Rider at plano niyang saktan ang babaeng mahal niya. Samantala si Johnny nang tinanong niya sa katrabaho ni Roxy kung nasaan siya ay nalaman niyang hinahanap rin siya nito. Sa kasalukuyan na iyon ay pumunta ang babae sa apartment ni Johnny at nakita niya roon si Mac na hinahanap rin siya. Ngunit ilang saglit lang ay mabilis na hinigop ni Blackheart ang buhay ng lalaki. Maya-maya pagdating ni Johnny sa apartment ay nakita niya sa sahig si Roxy at mabilis na inatake siya ni Blackheart. Agad na ginamit niya rito ang kanyang penance stare ngunit walang talab ito sa kalaban dahil wala siyang kaluluwa na masusunog niya. Sinakal naman si Ghost Rider ni Blackheart at madaling napabagsak siya nito. Pagkatapos ay sinabihan siya ng kalaban na kunin sa caretaker ang kontrata at dalhin niya ito sa kanya sa bayan ng San Venganza kung nais niyang maligtas si Roxy sa kanya. Sa sunod na eksena ay agad na pinuntahan ni Johnny ang caretaker upang kunin rito ang contract. Winasak ng matanda ang kanyang pala dahil dito pala niya tinago ang Contract of San Venganza. Napansin ng caretaker kay Johnny ang kanyang kabutihang loob kaya't binigay niya ang kontrata sa kanya. Pagkatapos ay pinapunta niya roon ang kanyang kabayo. Nagpalit siya ng anyo bilang ang Phantom Rider at pinalitan niya rin ng anyo ang kabayo niya sa itsura ng Hellhorse. Dito na na-realize ni Johnny na ang caretaker pala ang nakaraang Ghost Rider na si Carter Slade. Ilang saglit ay nagsimula na silang dalawan ang Ghost Rider na pumunta sa bayan ng San Venganza. Sa patuloy na paglalakbay ni na Johnny ay hindi nagtagal at narating na nila ang lugar. Binigyan siya ni Carter ng shotgun at umalis na roon dahil iyon na ang huling beses na makakapagpalit siya ng anyo at nagpaalam na siya kay Johnny. Samantala si Blackheart na kasama si Roxy ay sinabihan si Wallow na atakihin si Ghost Rider. Nang tatawid na ang bida sa isang sapa ng bayan ay mabilis na hinila siya rito ni Wallow upang lunurin. Pero ang Ghost Rider ay pinaliyab ng todo ng kanyang hellfire ang katawan niya hanggang sa mag-evaporate ang water demon sa ilalim ng tubig na agad na kinamatay niya. Maya-maya ay nakapunta na si Johnny sa abandonadong bayan ng San Venganza at nakaharap rito si Blackheart na kasama ang babae. Sinabihan niya ito na paalisin roon si Roxy bago niya ibigay ang contract na ginawa nga ng kalaban. Pero nang inabot ni Johnny ang contract ay agad na inatake niya si Blackheart at tumalsik ang kontrata.
Magaling na napatalsik siya ng kalaban pero binato niya ito ng mga nag-aapoy na buhangin mula sa sahig ng ilang beses. Ngunit nang inatake ni Ghost Rider ang kalaban ng kanyang kadena ay nagawa siya nitong mabalibag. Dahil naman nasinagan siya sa pagbukang liwayway ng araw ay bumalik na siya sa normal na anyo. Pagkatapos ay pinalabas na roon ni Blackheart ang 1,000 masasamang kaluluwa ng San Venganza at unti-unti niyang pinapasok ang lahat ng ito sa katawan niya, hanggang sa naging siya na ang makapangyarihang nilalang ng Legion. Pero si Johnny ay nakaisip ng ideya upang makapagpalit uli ng anyo at habang pinagbabaril niya ang kalaban ay pinapasok niya ito sa kalapit na wasak na simbahan. Matapang na pinagbabaril naman ni Roxy ang Legion ng ilang beses at hinagis niya ang armas kay Johnny. Ginawa niyang Hellfire Shotgun ang baril at gamit ito ay pinasabugan niya si Legion na kinawasak ng buong katawan niya. Subalit ang mga masasamang kaluluwa ng kalaban ay agad na bumabalik sa kanya at nag-regenerate uli ang kanyang buong katawan. Pero dito na naisipan ng Ghost Rider na gamitin kay Legion ang kanyang penance stare dahil may 1,000 masasamang kaluluwa na siya sa katawan na magagawa niyang sunugin. Hindi nagtagal ay nagtagumpay siya na mapabagsak si Blackheart. Si Roxy naman ay sinabihan si Johnny na hindi siya natatakot sa itsura niya hanggang sa bumalik na siya sa normal na anyo at nagkahalikan sila. Ngunit nagpakita na roon si Mephisto at sinabing tutuparin na niya ang deal nila ni Johnny. Babalik na niya ang kanyang kaluluwa at kukunin na ang kapangyarihan niya. Pero ang bida ay napagdesisyonan na gagamitin niya ito laban sa Demon Lord upang mapaghiganti niya ang kanyang ama sa kanya. Subalit si Mephisto ay umalis ng lugar ng may labis na galit kay Johnny. Sa sunod na eksena ay pumunta sila sa dati nilang tagpuan sa ilalim ng puno. Nasabi rito ng babae kay Johnny na naniniwala siya na nakatadhana na siyang maging Ghost Rider noon pa at iyon na ang second chance niya. Nagkahalikan silang dalawa roon at nagpatuloy na ang bida sa pagiging ang hero na ang Ghost Rider. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Ghost Rider 2 Spirit of Vengeance 2011. Sakay ng kanyang motor ay bumiyahe sa Eastern Europe ang alcoholic na pari na si Morrow papunta sa isang monasteryo. Binalaan niya ang head priest roon na si Benedict na ang batang natagpuan nila ay hindi ligtas sa kanilang monasteryo dahil mismong si Mephisto ang nagnanais na makuha ito. Mas ligtas pa ang bata sa sanctuary kapag nadala siya roon ng Ghost Rider. Ngunit ang pari ay hindi naniwala sa kanya dahil ligtas na lugar ang monasteryo nila na may mataas na seguridad. Subalit ilang saglit lang ay sinugod na ang buong lugar ng napakaraming mercenary na pinamumunuan ni Carrigan. Agad na tinakbo ng babaeng si Nadia ang anak niyang si Danny mula sa monasteryo at hinabol sila ni Morrow upang tulungan sila ngunit tinakbuhan rin nila siya. Sina Carrigan naman ay hinanap sina Nadia sa mga silid at tinanong niya kay Benedict kung nasaan sila. Pero ang babae kasama si Danny ay nagawang makaalis ng monasteryo sakay ng isang kotse at agad na hinabol sila ni Morrow. Nang nakita ito ni Carrigan ay inis na binaril niya si Benedict at sinundan na rin sina Nadia. Kalaunan ay nagawa niyang barilin ang gulong ni Morrow na kinatalsik nito sa kanyang motor. Pero ang lalaki ay nagawa ring mabaril ang gulong ng kotse ni Carrigan na kinatagilid naman nito sa kalsada at maswerteng nahulog siya sa isang puno. Sa sunod na eksena si Johnny Blaze o si Ghost Rider ay ilang taon nang naglalakbay sa buong mundo dahil mas lalong lumalakas ang kapangyarihan ng demon sa kanyang katawan at mas nagiging mapanganib ito sa mga taong nasa paligid niya. Maya-maya ay pinuntahan siya ni Morrow sa kanyang hideout at sinabi nitong alam niyang siya ang Ghost Rider. Pagkatapos ay sinabihan si Johnny ng lalaki na iligtas ang batang si Danny sa matinding panganib at magagawa niyang mahanap ang bata sa pag-sense ng kapangyarihan nito na kapareho kay Mephisto. Sumagot ang bida na hindi siya nagliligtas ng kahit sino pero sinabi pa ni Morrow na kapag naligtas niya si Danny ay tatanggalin niya ang kanyang sumpa. Sa sunod na eksena si Nadia na nasa isang restaurant ay nakipag-flirt sa isang businessman at pag-alis nito ay mabilis na ninakawan siya ni Danny ng wallet. Sumakay silang dalawa sa kotse ng lalaki subalit pag-alis nila sa lugar ay nasundan sila ng grupo ni Carrigan. Samantala si Johnny sa kanyang hideout ay nagsimula ng magbago ng anyo at nakita siya ni Morrow na mabilis na umalis roon sakay ng kanyang Hell Cycle. Ilang saglit sina Nadia habang nasa biyahe ay biglang binangga ang kotse nila ni Carrigan at puwersahan na tinulak sila papunta sa isang tabi. Paglabas ng babae sa kotse ay agad na inatake siya ng isang mercenary at si Danny ay nilabas nila sa sasakyan at ginapusan. Sa pag-uusap naman roon ni Carrigan at Nadia ay lumalabas na dati pala silang magkasintahan. Pero nang tatapusin na siya ng lalaki ay biglang dumating na sa lugar si Ghost Rider. Mabilis na kinain niya ang kaluluwa ng isang mercenary roon na kinasunog ng katawan nito. Ang isang mercenary naman ay binaril ang Ghost Rider ngunit sinunog niya rin ito ng kanyang kadena pagkatapos ay pinatalsik niya ang isang kalaban sa tabi. Subalit dito na siya pinagbabaril ng ilang beses ni Carrigan ng kanilang grenade launcher at nagmadali na silang umalis roon dala ang bata.
Sa sunod na araw ay tinawagan ni Carrigan ang nag-hire sa kanila na si Mephisto na nasa katawan ng lalaking si Roark at sinabi niya rito ang pag-atake sa kanila ng Ghost Rider. Dahil rito si Roark ay agad na nagbigkas ng incantation kay Danny upang hindi na masense ng Rider ang lokasyon niya. Samantala si Johnny ay nagising sa isang ospital at nakita niyang dinala pala siya roon ni Nadia. Tinanong sa kanya ng babae kung matatrack pa ba niya si Danny at sumagot ang bida na hindi na niya masense ito. Pero si Nadia ay may ideya kung paano mahahanap si Carrigan at habang nasa biyahe ay sinabi niya kay Johnny na dati rin siyang nakipag-deal kay Roark. Noong nasa isang mabigat na misyon sila ni Carrigan ay biglang nahulog siya mula sa isang gusali na ikamamatay na niya pero nilapitan siya ng Demon Lord. Nagkaroon sila ng kasunduan nito na bubuhayin siya kapalit ng pagbubuntis niya ng kanyang anak. Kinagabihan si Danny habang nasa kotse ni Carrigan ay mabilis na nilihis niya ang sasakyan nila at biglang bumangga ito sa gilid at tumaob sa kalsada. Pagkatapos ay agad na lumabas ang bata ng kotse at hinabol siya ni Carrigan. Ilang saglit ay nakita nilang sumabog na ang kotse nila. Nang biglang napilayan ng paa ang bata ay dito na siya nahabol ng lalaki at ang van naman ang magkasintahan sa di kalayuan ang sinakyan nila habang nakapiring at nakagapos na si Danny rito. Sa sunod na eksena ay pumunta sina Johnny sa isang underground fighting club na pagmamay-ari ng lalaking si Vasil dahil ito raw ang nakakaalam ng lokasyon ni Carrigan. Nang nilapitan nila siya upang tanungin kung nasaan si Carrigan ay biglang nagsimula ng magpalit ng anyo si Johnny dahil nasesense niya ang masamang kaluluwa ng lalaki. Labis na natakot sa kanya si Vasil at nasabing si Carrigan ay pumunta sa isang minahan na ang quarry upang bumili ng mga armas. Pagkatapos si Johnny ay agad na umalis sa lugar at sumakay sa kanyang Hellcycle at dito na siya tuluyang nagpalit ng anyo bilang si Ghost Rider. Sa kasalukuyan na iyon si Carrigan ay pinuntahan ng grupo ng mga arms dealer upang ibenta sa kanya ang kanilang mga rocket launcher. Ilang saglit si Nadia ay natunton ang lokasyon ni Danny sa minahan at kinalagan niya siya rito. Pinigilan ang babae ng isang mercenary pero mabilis na nabaril niya siya. Kalaunan ay dumating na rin sa lugar ang Ghost Rider at agad na ginamit sa kanya ni Carrigan ang kanyang rocket launcher. Sumabog ito ng malakas kay Ghost Rider pero agad na nakabangon siya at galit na inatake niya ang lahat ng mga mercenary ni Carrigan at ng mga arms dealer sa paligid gamit ang kanyang kadena. Ang isa ay pinagbabaril siya sa bibig pero agad na binuga niya ang lahat ng bala nito rito. Pagkatapos ay inatake ng Ghost Rider si Carrigan ngunit nagawa siya nitong pasabugan uli ng kanyang rocket launcher. Naisipan naman ng bida na sumakay sa kalapit na malaking mining machine at nabalot niya rin ito ng kanyang Hellfire. Gamit ito ay inatake ng Ghost Rider sina Carrigan at ang lahat ng mga mercenary nito roon ng maraming beses. Ngunit sa patuloy na pag-atake niya sa mga kalaban gamit ang nagliliyab na mining machine ay pati ang buong paligid ay nawawasak na rin niya. Pagkatapos ay pinalapit ni Ghost Rider sa kanya si Carrigan upang kainin ang kaluluwa nito pero nang nakita niyang umalis na sa lugar sina Nadia ay agad na hinagis niya roon ang lalaki at sinundan sila. Hinablot niya ang babae mula sa sasakyan upang kainin ang kaluluwa nito. Pero sinabihan siya ni Danny na itigil ang ginagawa niya at ilang saglit ay bumalik na siya sa dating anyo. Kinaumagahan habang kumakain sina Johnny sa isang diner ay sinabi niya sa mag-ina na may alam na banal na lugar si Morrow at ito ang pupuntahan nila. Maya-maya si Roark sa quarry ay nakita si Carrigan na nag-aagaw buhay dahil sa malaking debris na nakadagan sa kanya. Ang Demon Lord naman ay pinagaling ang mga sugat ng lalaki at inalis ang malaking debris sa kanya ngunit dahil rito ay bahagyang nanghina ang kanyang katawan. Pagkatapos ay napansin ni Carrigan na binigyan pa siya ni Roark ng kapangyarihan na makapagpabulok ng mga bagay sa paghawak lang sa mga ito. Sinubukan niya pa ang kanyang kapangyarihan sa isang paramedic roon at mabilis na binulok niya ang buong katawan ng lalaki upang makuha ang sasakyan nito at dito na siya naging bagong tauhan ni Roark na si Blackout. Sa sunod na eksena sina Johnny habang nasa biyahe ay nasabi ni Danny na namangha siya sa pagpapaliyab niya ng machine kagabi at sumagot ang bida na napapaliyab niya ng kanyang Hellfire ang lahat ng masakyan niya. Natanong ng bata na paano kung kailangan niyang umihi habang nasa ganong anyo at sinabi ni Johnny na parang gumagamit siya ng flamethrower habang ginagawa yon. Maya-maya ay nakipagkita sa kanila roon si Morrow. Hindi nagtagal ay narating na nila ang kabundukan kung nasaan ang Ancient Sanctuary at nakaharap nila rito ang grupo ng mga monghe na pinamumunuan ni Methodius. Iniwan ni Morrow ang mag-ina sa mga monghe at sila naman ay pumunta sa imbakan ng wine ng Sanctuary. Pinaliwanag rito ng lalaki kay Johnny na ang demon na nasa katawan niya ay si Zarathos. Siya ay isang anghel na pinadala noon sa lupa upang protektahan ang mga tao na tinawag na ang Spirit of Justice, ngunit kalaunan ay naloko, nahuli at binagsak siya sa impyerno, dito ay nakurap siya at nasiraan na ng ulo. Mula noon ay nagsimula na siyang magparusa sa mga masasamang tao hanggang sa tinawag na siya na ang Spirit of Vengeance.
Ilang saglit si Morrow ay pinagkumpisal si Johnny ng mabigat na kasalanan na nagawa niya noon. Inamin ng bida sa kanya na nakipagdeal siya dati sa demonyo para sa pansariling kagustuhan lang. Dahil hindi niya matanggap na iiwan na siya ng kanyang ama ay hiniling niya kay Mephisto na gumaling siya sa sakit kahit pahanda na itong mamatay. Pagkatapos ay pinakain si Johnny ni Morrow ng tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng Diyos na mag-aalis sa kasalanan niya. Sa sunod na eksena ay pinapasok ni Morrow ang bida sa isang banal na chamber ng sanctuary. Dito ay biglang nagliwanag ang buong paligid at nagsimula na ang ritual kay Johnny upang matanggal sa kanya ang sumpa ni Roark. Patuloy na nakakaranas siya rito ng matinding sakit sa buong katawan at hindi nagtagal ay natapos na ang ritual. Ilang saglit paggising ni Johnny ay napansin niya sa sarili na nawala na ang Ghost Rider sa katawan niya. Subalit nakita niya roon sina Nadia at Morrow na dinakip ng mga monghe at agad na nadakip na rin ang bida ng mga ito. Napagdesisyonan raw ni Methodius na patayin si Danny dahil sa matinding panganib na dala niya. Nang sisimulan na sa labas ng mga monghe na patayin si Danny ay mabilis na inatake ni Blackout ang lahat ng mga kasamahan ni Methodius sa paligid sa pagbulok ng mga katawan ng mga ito isa-isa. Nasakal siya ni Methodius ngunit nabulok na rin ang buong katawan nito ng kanyang kapangyarihan pagkatapos ay dinukot niya si Danny. Maya-maya pagpunta roon ni Nadia ay nakita nilang naging bato ang mga katawan ng mga monghe dahil sa kapangyarihan ni Carrigan. Nasabi naman ni Morrow na bukas ang ika-13 kaarawan ni Danny at base sa prophecy ay iyon rin ang araw na isasagawa ni Roark ang kanyang ritual sa Uzak Gokten Turkey upang ipasa ang kaluluwa niya sa bata. Nang sa gayon ay mas lumakas siya, ngunit ikamamatay ito ni Danny. Si Johnny ay napagdesisyonan na iligtas pa rin ang bata mula kay Roark kahit pawala na sa kanya ang Ghost Rider at si Morrow ay agad na dinala sila sa armory ng santuario kung nasaan ang mga baril ng mga monghe. Sa sunod na eksena ay nakarating na si Blackout sa Uzak Gokten Turkey at binigay niya kay Roark ang bata. Pagharap ng Demon Lord sa anak niya ay napansin nito ang panghihina ng kanyang katawan. Pagpasok sa loob ay pinaliwanag ni Roark kay Danny na ang katawang tao niya ay hindi kinakaya ang kanyang kapangyarihan. Kaya tuwing ginagamit niya ito ay unti-unting nanghihina ang katawan niya. Pero si Danny na kalahating tao lang at may parehong kapangyarihan niya ay kakayanin ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan nang hindi nasasawi. Pagkatapos ay nag-inject si Roark ng pangparalisa sa bata. Hindi nagtagal ay narating na ng tatlo ang Uzak Gokten at nakita nila na pumunta rin roon ang maraming mga tagasunod ni Roark upang makita ang magiging bagong Demon Lord nila. Nasabi ni Morrow kina Johnny na kapag nagtagumpay ang kalaban na mapasa ang kaluluwa niya kay Danny ay magagawa na niyang maghari sa buong mundo. Kinagabihan ay sinimulan na ni Roark ang kanilang ritual sa wasak na amphitheater ng Uzak Gokten kasama ng kanyang mga tagasunod. Si Nadia naman ay magaling na pinatumba sa labas ang mga bantay na mercenary ng Demon Lord gamit ang kanyang sniper rifle. Pagkatapos ay pinasok na nina Johnny ang lugar at pinatumba ni Morrow ang dalawa pang bantay sa daan. Nang mapapasa na ni Roark kay Danny ang kanyang kaluluwa ay lumikha si Morrow ng distraction sa ritual sa pagbaril niya sa mga mercenary roon at si Johnny ay agad na sinuntok ang kalaban. Subalit ang lalaki ay mabilis na napigilan ni Blackout at sinimulan na wasakin ang katawan niya. Pero nagawa niyang ma-headbutt ito bago siya masawi. Ang bida naman ay sinubukan na kunin roon si Danny ngunit hindi niya ito malapitan at agad na pinatalsik siya ng Demon Lord. Ilang saglit ay nilapitan si Johnny ni Blackout at sinimulan na rin bulokin ang katawan niya. Pero lumapit sa kanila si Danny at dahil nalaman niyang iisa lang sila ng kapangyarihan ng kanyang ama ay mabilis na binalik niya kay Johnny ang kapangyarihan ng Spirit of Vengeance ngunit kinahimatay niya ito. Ang Ghost Rider naman ay agad na sinunog ang lahat ng mga tagasunod ng Demon Lord sa paligid gamit ang kanyang kadena. Ngunit ang kalaban ay nagmadaling kinuha roon si Danny at agad na umalis na sila sa lugar kasama ang bata. Napansin ni Ghost Rider na kahit na sinaga na siya ng araw ay hindi siya bumalik sa normal na anyo at pinaliyab niya ang kanyang Hell Cycle at sumakay rito upang habulin sina Roark. Nang nakalapit na siya sa mga kalaban ay nakahabol na rin roon si Nadia. Pinagbabaril ang Ghost Rider ng kanya ng isang mercenary pero nagawa niyang makasakay ng isa sa sasakyan nila at pinaliyab niya rin ito ng kanyang Hellfire. Pagkatapos ay agad na binangga niya ang ilan sa mga kotse ng mga kalaban sa kalsada. Nang pinuntahan ni Blackout ang kotse ni Nadia ay mabilis na pinalapit siya ni Ghost Rider sa kanya. Dito silang dalawa nagkaroon ng matinding bakbakan ni Carrigan at nagagawang makalamang ng bida sa lalaki. Hanggang sa nagawa siyang masakal ng kalaban at sinimulan na wasakin ang katawan niya pero agad na kinain niya ang kaluluwa nito at hinagis siya sa kalsada ng wala ng buhay. Sumakay na uli ang Ghost Rider sa kanyang Hell Cycle at agad na winasak ang exhaust pipe ng kotse ni Roark na nagdahilan ng matinding aksidente nila sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ay kinuha niya roon ang Demon Lord at hinagis sa ere upang ihampas ng malakas sa lupa, nang sa gayon ay mabalik na ng Ghost Rider si Roark sa impyerno.
Nilabas naman ng bida si Danny ng kotse at binigay ito kay Nadia at bumalik na siya sa normal na anyo. Pero dito na naramdaman ni Johnny sa katawan niya ang kapangyarihan ng anghel na si Zarathos at nagliyab ng asul na apoy ang kamay niya. Ginamit niya ito upang ma-revive si Danny at sinabihan niya ang bata na ligtas na sila sa panganib. Pagkatapos ay nagpatuloy si Johnny na maging si Ghost Rider na may angelic blue flame na ang Spirit of Justice. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.